Well, nagsalita na nga si Pulong at sinabi na nga ni Pulong Duterte na walang problema sa flood control projects sa kanyang distrito. Walang naging problema noong panahon ni Pangulong Duterte. Wala pong gumuguho ng mga flood control projects sa Davao. Lalong-lalong walang ghost project sa Davao. Bakit hihingin ni Abante yung report kung saan dinala ni Pulong yung pera niya? Wala naman nagrereklamong tao. Siya lang naman na nagrereklamo. Hindi naman nagrereklamo yung mayor ng Davao. Diba? Kapatid niya kasi ganun pa rin. Walang nagrereklamo. Tsaka sabi ko nga sa inyo, pwede nyong sabihin, mga chickboy yung mga yan, babaero, maraming asawa, maraming mga anak. Siga ng Google Pay, nananadyak, nananaksak, kung ano man. Pwede nyong ibintang yan sa kanila. Pero yung pagnanakaw, malabong-malabo yan. Kaya kita mo, ang bilis sumagot ni Pulong. Anong sabi ni Pulong? Oy, DPWH dyan sa Davao, ipresenta nyo kay, Abante kung saan dinala yung mga proyekto na yan na inisponsoran ko at tingnan nyo. Sabi ko nga, hindi naman nagpunta si Bongbong Marcos sa Davao para magsabi na ito, mga ghost projects dito sa Davao. Wala namang ganun. Bakit umaaray itong si Abante? At saka isa pa, yung statement ni Baste na sinasabi niyang pautot lang yan yung ginagawa ni Marcos. Hindi naman niya sinabing pautot lang yung ginagawa ng Congress. Bakit siya dumidepensa kay Marcos? Si Marcos di naman taga-Congress. Kasi balita ko, matatapang ang mga ito kapag ang binatigos mo si Romualdez. Pero ito si Bongbong Marcos, pero dinidepensahan na. Bakit? May kinalaman ba, Presidente, sa pagka-disqualify nung kalaban mo, sir? Merong nagrereklamong mayor, Merong nagrereklamong mayor na for your information, Abante, merong mayor na nagrereklamo na diyan daw sa Maynila 14 billion sa loob ng 3 taon ang ginastos, pero mas matindi ang baha. Sabi nga ni Pulong sa Davao bumabaha. Lahat naman sa Pilipinas basta sobra ulan bumabaha. Pero ang tanong, humuhupa ba? Mabilis humupa yung baha sa Davao. Yung baha sa Maynila, mabilis ba humupa? Swimming pool. Sabi nga ni Pulong sa inyo dyan sa mga syudad nyo may swimming pool, sa amin wala. Kaya wag kami ang tingnan nyo, wag kami ang silipin nyo, tingnan ninyo yung mga distrito nyo. Tingnan ninyo yung syudad ninyo, nagre-reklamo yung mayor nyo. Ang dami-dami daw pera para sa mga flood control projects pero hindi makita kung nasan yung mga proyekto na yun. Ang pinakamasaklap, wala pang permiso. Walang permit yung mga proyekto. Yan ang dapat na unahin mo, Abante, bago mo silipin ang Davao. Malayong malayo ang Davao sa Maynila. Maaaring mas mayaman ang Maynila, mas sikat ang Maynila, pero in terms of cleanliness, in terms of yung disiplina ng mga tao, napakadisiplinado ng mga tao sa Davao, sir. Sigurado kami kung ikaw ang magiging congressman sa Davao, wala ka nang poproblemahin, baka makatulog ka, wala ka nang gagawin. Asikasuhin mo. Asikasuhin ninyo yung problema sa mga nasasakupan nyo. Huwag kayo sumisi. Alam nyo ba na ang Davao ay number 2 sa safest? Nasa top 5 sa cleanest city ng buong Asia. Diba? Kaya ito ang ninyo, ito ang tupagin ninyo, Bante. Ayun, sumagot na si Pulong. Ang sabi ni Pulong, ilabas mo yung sayo, inilabas ko rin sa akin. Di ba si Pulong Duterte nga yung congressman na unang nag-open ng kanyang books of expenditures dyan sa Kongreso, hindi ba? Sinabi na nga ni Pangulo, ilabas nyo yung libro nyo. Nilabas mo ba yung sayo, Bante? Hindi mo nga nilalabas yung sayo, tapos kung makasita ka. Nagre-reklamo nga mismo yung mayor nyo sa pinaggagawa nyo dyan sa Maynila nung hindi siya nakaupo tapos maninisi ka sa iba.
Oo, una sa lahat, wala kang posisyon. Sa totoo lang, dapat hindi ka nga congressman eh. Dapat nga pastor ka ngayon eh, dahil hindi ka naman talaga nanalo bilang congressman. Saan ka makakita ng may second prize? Wala pong second prize. Hindi pa timpalak yung eleksyon diyan sa Maynila. Okay? Hindi pwede. According to Supreme Court na yung nanalo, yung pagka na-disqualify yung pangalawa, yung hihirangin na nanalo. Walang ganun. Hindi pwede yun. Usually po, kapag ang isang congressman ay natanggal, ang ipinapalit dyan yung konsihal. Kung sino yung number 1 na konsihal, siya yung pumapalit. Pag ganun din ang mayor, pagka nawala ang mayor, di ba? May nangyari masama sa mayor, vice mayor ang papalit. Wala namang vice congressman. Wala namang ganun. So kadalasan yung kung halimbawa ang vice mayor ay nanalo, ay namatay ang mayor, yung vice mayor ang magiging mayor. Tapos sino magiging vice mayor? Ganun din, kukunin din yun sa pinaka nangungunang konsihal diyan sa lugar. Ganun yan, hindi yung second prize. Nanalo ka, tapos na-disqualify ka. Ang second, kasi technically, hindi bumoto sa'yo tao eh. Okay lang sana kung bumoto, ang lamang ng boto mo, isa lang. Pero kahit isa lang, ganun pa rin, natalo ka pa rin sa botohan eh. So since natalo ka sa botohan, dapat hindi ka talaga nakaupo dyan. Natalo ka sa botohan, natanggal yung nanalo, na-disqualify. Let's say, totoo yung kanilang akusasyon na peke. Or hindi totoo yung kanyang pagkatao, hindi pala siya Pilipino. Hindi pala siya eligible. Let's say, for example, ganun. Nanalo siya sa boto eh. Kaya anong gagawin natin? At na-disqualify siya. Buti sana kung nandaya siya sa eleksyon. Di ba kung gumamit siya ng alam mo yung kapangalan mo. Nagpatakbo siya ng isang kandidato na kapangalan mo para yung boto nyo mahati. Buti sana kung ganun. Hindi, naglaban kayong dalawa, hindi ka talaga nanalo eh. Ibinoto ng taong bayan yan. So kung halimbawa, dinisqualify yan, hindi yan hindi yan tawag dito, kasi meron pang motion eh sa korte, hindi ba? Meron silang motion. So dapat, habang hindi pa nare-resolve yung motion na yon, hindi ka dapat pinaupo sa Congress. Dapat yung Kongreso magtatalaga ng ng caretaker dyan sa distrito mo. Pat ganun. Hindi ba? For example, si Arnie Tevez, di ba tinanggal siyang congressman noong panahon niya dahil ginawa siyang terorista. Anong ginawa? Hindi ba caretaker naging caretaker si Tambaloslos? Dapat ganun din. Habang na-aktibo pa naman yung motion nung totoong nanalo, dapat walang umuupo na congressman dyan sa distrito na yan, sa District 6 ng Maynila. Dapat yung Congress nagtatalaga ng caretaker. It's either yung si speaker mismo o magtatalaga siya. Let's say for example, yung District 5. District 5, itong District 6, ikaw muna caretaker dyan, ganon. Dahil magkakadikit yan eh, di ba? Dapat ganon, pero hindi, pinaupo ka. Hindi ka nanalo, tas ang tigas ng mukha mo, umuupo ka pa. Tingnan ninyo, itong reklamo ni Isko, dapat yan ang inaatupag nyo, pasok. 14 billion pesos, ganyan kalaki ang bumahang pondo para sa mga 14 billion pesos, ganyan kalaki ang bumahang pondo para sa mga flood control projects sa Maynila. Pero nabisong wala palang permit mula sa lokal na pamahalaan ang mga proyektong ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samon. Mula 2022 hanggang ngayong taon, higit 200 flood control projects ang itinayo sa lungsod ng Maynila. 14 billion pesos ang halaga niyan. Pero nadiskubre ni Manila Mayor Isko Moreno na ni isa sa mga proyekto walang kaukulang permit mula sa LGU. Inaprubahan daw ng DPWH ang proyekto kahit klaro umanong paglabag ito sa Local Government Code at ibang ordinansa.
Sa ano ninyo sa syudad ninyo may problema Sa syudad ninyo merong kabalbalan tapos bigla sinisilip nyo si Pulong. Ito nga sabi ni Paulo Duterte ito, if he really wants to know the exact figures, I am directing DPWH district and regional offices to provide him the official data and amounts. Besides, do not mind the floods in Davao. I can guarantee everybody that every peso allocated was implemented. Wala namang nagbabagsakan ng mga flood control projects dito. Wala din mga ghost projects dito. Kung may bahaman dito, humuhupa din agad. Hindi kagaya sa mga swimming pool nyo dyan sa Maynila. Sabihin na natin Maynila. Rektahin na natin. Maynila nga. Oo, anong ha? Maynila nga. Doon doon congressman yan Ayan sabi nga niya, og usa pa, di man kinahanglan, og mayor pa ang mureklamo pareha sa inyo diha. Ayun na nga sabi niya, mayor nyo pa yung nagre-reklamo sa inyo dyan. Yun ang problemahin nyo, hindi yung Davao, hindi naman kayo taga rito. Ayan bisan kinsang Dabawin nyo, pwede mangayo og datos gikan sa DPWH. So kahit sino na taga Dabawin nyo, pwede kayong magreklamo, pwede kayong lumapit, pumunta sa DPWH para kayo mismo ang makaalam kung nagnakaw ba si Pulong o hindi. Transparent sila dyan. Sasabi nga niya, so ayaw nyo ibutang sa ngalan sa akong igsuon nga mayor ang inyong pagpangutana kay transparent ang among mga proyekto ug accessible ang records. Ayun nga. Kaya sabi nga wag nyong wag nyong isisi sa kapatid ko na mayor dahil lahat ng records publiko yan, nakikita yan, pwede nyong i-request yan. Pero hamon pud na ako sa iya. Ngayon explain niya kung unsaon pagka-pildi niya sa eleksyon pero nakalingkod gihapon siya sa Kongreso. Oo nga naman, talo siya Galing ko na magbisaya Naintindihan ko, talo siya tapos nandiyan siya sa Kongreso. Ngayon pinapaliwanag ko, paano nangyari yun? Dapat daw bang tawagin congressman ang usa ka tawo nga wala gani kadaog sa boto yang distrito? Oo nga naman. Paano kang magiging representative ng District 6 ng Maynila kung ayaw sa iyo ng District 6?